Welcome back sa Pocket Sense PH. At sa video na to, pag-usapan natin yung Versace Eros EDT. Ito yung OG Eau de Toilette. So ito yung OG, ito yung pinakauna kong Versace Eros. So isa tong tester bottle, authentic na tester Medyo may mga misconceptions kasi na kapag sinabing tester, peke. Dami kasi nagbebenta ng mga buy one take one, buy two take one. Sinasabi nilang mall pull out. Hindi ito 'yon. So may mga authentic na testers na hindi ko lang sure kung paano na ilalabas ang nabebenta kasi nakalagay dito not for sale pero for some reason may mga nakapaglabas, may mga nagbebenta. So normally cheaper versus dun sa walang mark na tester. Pero same lang yung jukes nila. So, yun, simulan na natin. So, si Versace Eros EDT, nilaunch to noong 2012. Isa siyang known na party frag. So, party frag, ito yung mga loud, mga matatamis, mga youthful vibe. Mga may tonka bean vanilla, yun lagi yung karaniwang notes nila. So, same nito. Sa top note, very dominant yung mint niya. May mint, may apple, may lemon. So, tawag dito, known siya na matamis na babango, pero yung initial spray mo, ganda na sprayer, no? Yung initial spray mo, maamoy mo na may citrus somehow. Nagmi-mix yung mint dun sa sweetness ng apple. Tapos, yung citrus niya hindi ganun ka-sharp So, mas lamang pa rin yung mint tsaka yung apple. So, from the initial spray, pansin mo na kagad na matamis. Tapos, may yung mint niya nagbibigay ng freshness. So, medyo bubble gummy kagad siya sa umpisa pa lang. Ta-transition siya papuntang mid, may tonka bean, may ambroxan. So, tonka bean, alam naman nating matamis yan na note. Hanggang sa dry down, may vanilla. So, from top to bottom, matatamis talaga yung mga notes niya. So, di ba ganun yung mga karaniwang kilalang clubbing fragrance? Mga matatamis. Tapos, medyo nagsusumigaw. Pasok talaga siya dun sa ganung classification. So, for the longevity, tumatagal to sa akin more than 8 hours. Baka maabot pa nga ng 10 hours. Matamis siya, oo, pero siguro dahil dun sa mint. Nagagamit ko siya kahit na hindi yung malamig yung setting, yung scenario. So, nakaya ko siyang ipang daily before Pero may kotse kasi ako noon. Nung pag nagko-commute ako, hindi ko siya magamit. Kasi feeling ko parang ang lagkit sa pakaramdam. Dahil ang tamis nga niya. Kung gagamitin ko siya habang nagko-commute. Habang nagno-normal commute. Pero siguro kung naka-grab ka, baka pwede. So, naisip ko lang palang gawa ng video kasi maulan ngayon So, naisip ko, ang sarap gamitin ng mga ganitong pabango. Saka kahit na medyo matagal na siyang nasa market, madami nang lumabas na ibang pwedeng gamitin ng mga same vibe. Okay pa rin talaga siya. Hindi naman super tagal, no? Kasi 2012 lang naman. Pero, andun na siya Nasa, kumbaga yung Mount Rushmore ng mga pabango, isa na to dun Okay, yung projection niya, very good din. Mga, siguro 2 hours din na okay yung projection. Hindi super laking, hindi super lakas mag-project for me Pero sobrang ganda nung scent trail na iniiwan. Napapalingon talaga yung mga tao kapag dumadaan ka. Kasi ang inviting designed for men, marketed for men. Pero hindi siya super manly, hindi siya amoy rugged, amoy alam mo yun yung gusto kasi diba karaniwan ng mga babae yung mas matamis na pabango. Yun. Tapos siguro dahil dun sa mint na nagmix dun sa buong scent niya, para siyang nagtatawag ng atensyon. Yun. Sobrang attention grabber siya.
Tapos, yun, naalala ko lang pala before, nung nag-start akong mahook sa mga pabango. Versace Eros, 1 million, tsaka Ultramail. Yun yung mga sikat nun na parang pinaglalaban, mga clubbing fragrance, mga beast mode fragrance daw. So, isa to dun. Sobrang popular nito sa atin, hindi may kakaila. Kasi kahit saan kang shop tumingin, yung mga nagbebenta ng inspired by na pabango, sigurado merong Eros. Hindi yun mawawala. Sobrang dami. Kahit yung mga Middle Eastern perfumes lahat halos sila may Eros na ginaya. So yun, kailan magandang gamitin? Bagay ba siya sa school? Bagay ba siya sa office? Siguro, sa weather ng Pilipinas, okay naman. Huwag ka lang gagamit nito kung ang activity mo, open area, tapos mainit talaga. Kasi feeling ko hindi siya pang ganun eh. Talaga magiging cloying to. Pero kung pang school, pwede naman. Pleasant naman din kasi yung amoy niya. Huwag ka lang mag-overspray kasi magkakaroon talaga ng tendency na machochoke mo yung mga classmates mo. Mainis pa sa yung teacher mo. Less is more para dito sa Eros. Sa office ganun din, less is more. Na-try ko na kasi, pleasant siya. Tapos, hindi rin nagmimintis na may compliment, may magandang feedback. Unang beses ko pala ito naamoy, hiniram ko yung jacket ng katrabaho ko before. Sobrang bango, tapos yung jacket na yun, kasi inuwi ko, naglast yung scent niya ng ilang araw, di nawawala yung amoy. So, memorable lang. Yun. Yun lang. Kung nagustuhan nyo to, available sa Decant sa amin. Kung gusto nyo i-try. Pala, blind buy worthy. Siguro for me, ito, basta hindi sumasakit yung ulo mo sa matatamis na pabango, pwede siya. Yun lang. Kung i-rate ko naman siya from 1 to 10, isa to sa pabango nasa 10 sa akin eh. May bias ako dito. So, available pala si Eros sa EDP o de Parfum. May Parfum version din, saka may Eros Flame. So, siguro gawa na lang natin ng video sa ibang pagkakataon. Pero, sa buong line na yun, ito yung paborito ko. Para sa akin, ito yung pinaka-youthful. Ito yung... Saka, may connection na kasi sa akin dahil matagal ko nang ginagamit. So, yun lang. So, comment nyo sa comment section kung ano yung favorite nyong Eros dun sa line. Tapos, kung may feedback kayo tungkol dito sa pabango na to, kung may good or bad experience kayo dito. Kung kailangan nyo ng Decant, available sa shops namin. May Facebook, may Shopee, may Instagram, may Lazada kami. Pa-like, tsaka pa-subscribe na rin. Thank you.